Kapag ang taong ito ang nagsalita, tiklop lahat. Talagang palaban, pero hindi basta-basta ha. Nandiyan tawagin siyang tinik sa lalamunan ng administrasyon. Ngayon na may siguradong pinakamalaking sakit ng ulo ng administrasyon sa Senado. Una siyang nakilalang trial judge, naging chairman ng Commission on Immigration and Deportation, kung saan minsay pinagbabato niya ng silya yung mga empleyado doon na hindi gumagawa ng maganda. Minsan, tumakbo siyang presidente noong 1992 at hanggang ngayon pending ang kanyang protesta. Anyay, siya dapat ang presidente natin ngayon. Itong aling to'y sharpshooter din. Walang kinakatakutan, walang inaatrasan. Siya daw ang simbolo ng katapangan ng modernong Pilipina. Kalahi yata ni Gabriela Silang itong guest po natin. Mga kaibigan, isa sa mga siguradong pasok na sa Magic 12 na mga bagong senador, wag lang magic, nauuna na kami sa pagtawag sa kanya ng Senadora Miriam Defensor Santiago. Magandang hapon sa iyo, Miriam. Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa Brigada 7. Congratulations na muna ang una naming... Maraming salamat and congratulations rin sa Brigada 7 because I understand na #1 na pala kayong rated na television show for this slot. Yes. So congratulations to you as well. Salamat din. Salamat, Miriam. Ngayon, Miriam, ang karamihan ng tawag sa iyo ngayon, Miriam eh. Mas marami tumatawag sa iyo ng Miriam ngayon. Ano? Before, tawag nila sa iyo, commissioner. Before that, tawag nila sa iyo, judge. Tapos, tawag nila, secretary. Saan ka comfortable talaga? Are you comfortable when they call you Miriam? Oh yes, because my enemies call me by unprintable names. So Miriam is perfectly acceptable. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, sometimes I'm called doctor because I'm a doctor of laws. Yes. Kaya akala naman ng tao kung minsan, doktor ako at hindi abogada. But I love it best when I am called Mrs. Santiago. Because for me, that is the most fitting role. To be a wife and a mother, a person who nurtures and cherishes the family. Si June, ano tawag sa'yo? Miriam. I was going to say... Miriam. It depends on where we are. Hindi, pag-sweet siya, pag-sweet. Pag-sweet. Oh, normally ang asawa ko, tinatawag niya akong Inday kasi nanggaling ako sa Iloilo, Bisaya ako. Kaya nakasanayan niyang marinig ang aming mga katulong gano'n ang pagtawag sa akin. I see. Lalong-lalo pag may kasalanan siya, limbawa ginabis siya. Inday ang tawag siya. Ano tawag mo sa kanya? It also depends on the situation. Pero normally I call my husband June. Yun ang palayaw niya. Kasi Narciso Santiago Jr. Okay, so June talaga. Okay. So you're comfortable with Miriam or whether... Ngayon, madami natatawag sa'yo ng senator or senadora. Okay naman. Pwede siguro kung sa Senado dahil yun ang protocol doon. Kamukha sa inyo, tatawagin kayong Senator Soto palagi, basta nandoon kayo sa Senate Hall. Pero sa labas ng Senado, sana tawagin lang ako na Miriam, lalong-lalo na ng aking mga pagtaguyod, halimbawa, lalo ng mga bata, mga mahirap, ang mga nagtitinda sa palengke, sana ganun lang palagi ang tawag nila. Yun ang talagang mas hilig ko sana. Yun, so maganda pala at nalaman namin na talagang comfortable ka to be called Miriam. Kung tawagin nila akong Your Excellency, hindi naman ako nagtututol. Noong isang araw, nagpa-press con ka at doon maanghang na salita na naman ang binitawan mo laban sa administrasyon tungkol sa eleksyong ito. Pero sabi ng iba, baka naman daw nagsasour graping ka daw dahil hindi ka raw nagtap. Pero umaangal, tanong naman ng iba, bakit ka raw umaangal? Pasok ka raw sa Magic 12. Anong tingin mo doon? Dapat ipaliwanag natin na ang pinaninindigan natin dito ay ang prinsipyo ng bagay. At halimbawa, noong 1992, nagprotesta ako hindi dahil hindi ako naging presidente, dahil hindi ko naman hangad na maging presidente o maging senador o maging sikat na tao. Ang hangad natin ay maging tunay na demokrasya, itong ating pamahalaan, para sa ganung paraan ay makakatulong ng mahihirap. Ngayon, kung hindi makuha ng sambayanan o ng mga nakakarami, natural ang nakakarami ang mga mahihirap. Kung hindi nila makuha na ang gusto pala nila ang siyang mahalal bilang opisyal ng ating pamahalaan, ay bakit pa tayo tawaging demokrasya at bakit pa tayo maghalalan? Ay di iwan na lang natin sa mga mayayaman. Yung mga hindi nila hinahalal, yun ang mga nakakalusot sa mga lugar-lugar. Yun lang sana ang pinanindigan natin. Kung anong kagustuhan ng sambayanan, yun ang dapat sundin dahil ang demokrasya, sabi nga sa wikang Ingles, ay rule of the majority. Sinusunod natin ang gusto ng nakakarami. Halimbawa, nung naging #1 ka sa Senado, nagprotesta ba ako bilang Pangulo ng
ng People's Reform Party dahil walang nanalo sa PRP. Hindi, dahil alam natin, ikaw ang gusto talaga ng nakakarami. Yun ang talagang yan, nabanggit demokrasya. mo yung nakakarami, Miriam. Marami ang nagtataka. Ba't hindi ikaw nag-number 1? Pero yun ang sinasabi nila. Eh, kasi paano, meron tayong magikero sa Malacanang. Kaya, magic dito, magic dyan, hanapin ninyo, wala rito, wala riyan. Puk, nag-number 6 na lang ako. At mukhang nakapako na lang ako doon sa number 6. So, nakakita ko ba ng halalan na ganon, na maski sa ang probinsya, pare-pareho ang 1 to 5, at pareho palagi ang number 6. Mga siguro mga 77 ngayon ang ating lalawigan o probinsya sa buong bansa. Normal lamang na nangyayari sa ating halalan na iba-iba ang number 1. Nag-number 1 ka sa 1992, pero sa ibang probinsya, hindi ka number 1. Siguro number 2, number 3 ka lang. Pero dito, nakakapagtaka. Halos sa lahat ng 77 provinces, pare-pareho. Number 6 ako ng number 6 at ang 1 to 5, pare-pareho palagi. Baka naman sabihin mo, pati sa Iloilo, number 6 din. Ay, hindi. Nag-number 1 ako, awa ng Diyos. Dahil talagang aalsa na ang mga Ilonggo. Hindi kaya doktorin yun. So, hindi ka talaga happy sa showing? Hindi ako, Yung showing mo alam dito mo sa let me say 1995, this, payagan mo sana akong sabihin ito sa mga tagapakinig ngayon ng Brigada 7. Kung sana pinakita lamang ng pamahalaan na meron siyang pagmalasakit para sa mga mahihirap, maski nagkakamali, pero alam natin na sinusubukan ang lahat na magagawa para sa mahihirap. Insigida mismong segunda ito, iuurong ko ang protesta ko. At maski huwag na akong maging senador. At susunod ka na. Maski naniniwala ako na ako talagang nanalong presidente noong 1992 at dinaya ako, pero kung makita ko ang pagpalakad ng gobyerno ay tama at nasa tamang lugar ang puso ng mga naghahawak ng kapangyarihan sa ating gobyerno, uurong ako, tuwang-tuwa akong manahimik. So maliwanag na prinsipyo lang talaga ang ayaw at hindi yung sarili mo iniintindi mo. Kasi gusto natin sana, mayroon siguro nakikinig sa akin ngayon na grade 1 pa lang, nasa grade school o sa high school, na yan ang nakatakda na magiging kapalaran niya siyang magiging unang great president of the Philippines. Baka sa tingin ko siguro mangyayari talaga, manggagaling iyan sa mahirap. Kaya gusto natin ihanda natin ang landas para sa taong darating na iyan, lalaki o babae man. At hindi iyan sisikat at hindi siya mabibigyan ng pagkakataon na magiging talagang tunay na Pangulo ng Pilipinas kung hindi natin gagawing demokrasya muna ang landas niya. Yan ang ating ginagawa ngayon. At malinis muna yung mga putik na nakakalat. Exactly. Ano nakikita mong magiging papel mo dun sa Senado ngayon? Sabi nila kasi, prediction nila, ikaw daw, tiyak, ang magiging sakit ng ulo ng administrasyon sa Senado ngayon. Hindi lang sakit ng ulo, talagang ma-intensive care unit talaga yung kalaban ko. Hindi mo Tanda na, hilig-hilig pa. Ba't ayaw mong, sabi nung iba kasi, bakit daw ayaw mong tantanan si Presidente Ramos? Minsan daw, parang lumalabas, pinepersonal mo na siya. Hindi mo naman pinepersonal. Ba't ako, hindi ba niya ako pinepersonal? Nang binangga ako noong 1992, 2 linggo lamang nakalipas na sinabi ko, ako magiging kandidato opisyal pagkapangulo, 2 linggo pa lamang binangga ng sasakyan ko, lumipad ng kaluluwa ko sa kalangitan, bumalik na lang dito, hindi yata nila rin ako matiis doon. At hindi pa yata ako nakarating, ay mataas na ang boses ko. But anyway, iyan ba hindi personal? Kamukha lang yan ang mga sinasabi ng Sindikato Kriminal nung ako'y nasa Immigration Commission. Sabi nila, sabihin nyo naman kay Commissioner Santiago, wag siyang magalit sa amin. Hindi naman personal ito. Pinapapatay lang siya namin, pero hindi naman personal. Iyon ang sinasabi nila. Kaya, sabi lang yun. Yes, this is a very bizarre attitude. Maiba naman tayo. Sa lighter side naman, nga. Ano daw bang klaseng tao, si Miriam, sa totoong buhay? Meron ka bang mga soft side? Meron ka rin bang soft side? Lagi kasi nakikita raw nila, nakikita kanila tough, tsaka ikangay palaban. Para bang kuminsan daw lagi kang galit pero hindi marahil alam ng marami na ikaw ay isa ring ina at asawa ni June na kung tawagin kay Inday. Mrs. din, si Miriam, di ba? Nagluluto ka ba? Oh yes. In fact, cooking is one of my hobbies. At anong favorite na dish mo? Ang lahat ng gusto ng asawa ko, sana kung maaring ibigyan ninyo siya ng footage, makikita ninyo kung nagtagumpay ako sa aking pagluluto sa kusina o hindi. Dahil ngayon ang timbang ay 300 pounds yata. medyo tumaba ng gusto si Jude. I assure you, payat yan nung nag-asawa kami. Kaya noon pinagsasabihan pa nga ako ng mother-in-law ko na yumaon na huwag masyadong nagluluto ng lutong Kapampangan kasi yun ang gustong-gusto ni June. Unfortunately, Kapampangan food is like French food. Yung talagang masarap sa panlasa natin, pero it's not always healthy cooking. Ang healthy cooking ay yung kamukha sa Bisaya na puro lang nilaga o kaya inihaw, sana ganon. Pero yung gusto ng asawa ko kasi yung puro palaging nagisa o kaya... Sarsyado. Yes. Nako, naglalaba ka ba?
Oo. Dahil nung dalaga ako, nung lumalaki ako sa Iloilo, mahirap lamang kaming pamilya. Akong pinakamatanda na sa 7 naming magkapatid. At madalas wala kaming katulong, kaya kailangan maglaba, magluto, at kailangan alagaan ko pa ang mga nakakabata sa akin. At hanggang ngayon, ginagampanan ko pa rin. Minsan naging tumakbo ka na at nag-ambisyo ka maging presidente. Sa 1998 ba, tatakbo ka muli for president? Mukhang kinakailangan. Dahil mukhang naiiwan ang ating bansa, at dito sa mga taong kaya at dapat lamang maging pangulo ng ating bansa, hindi naman mahilig at hindi naman mapilit kung sino-sino nang pinag-usapan. Halimbawa, yung yumaong si Jaime Ongpin. Sa tingin ko yung taong iyon ang nakakarapat na maging pangulo. Yun bang talagang may malasakit siya para sa mga mahihirap at iniisip niya ang kabutihan ng ating bansa, hindi kung pwede siyang ma-re-elect o pwede siyang gumawa ng kanyang political dynasty. Pero yung mga taong kamukha ng ganyan, na dapat maging pangulo natin, ayaw naman. Yun ang problema sa ating bansa. Yung mga nakakarapat ay ayaw. Dahil sabi nga nila, napakarumi ng politika. Pero kung lahat tayo ganun ang pananaw, ay di magiging marumi palagi ang politika, magiging maputik palagi, at wala nang maiiwan sa politika kung hindi yung mga taong mga tulisan at nagnanakaw ng mga bilyon-bilyong piso na dapat mapunta pa sa mga mahihirap. Kaya dapat siguro pilit tayong manatili sa politika sa ayaw at sa gusto natin. Itong pagkakandidato ko pagka-senador, alam naman ng sambayanan, ay huli na akong nagkampanya dahil ayaw ko sana. At pinilit lamang ako ng mga taong tinitingala ko at nirerespeto ko. They are my moral superiors, kaya napilitan lamang akong sumunod sa kanila. Kaya siguro sa 1998, kung yun talaga ang gusto ng Diyos, kung yun talaga ang nakaukit sa tadhana, ay gagampanan natin, maski hindi pa sana natin talagang hilig. Kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Senator Miriam, pasensya ka na ha, pero ito na siguro ang magandang pagkakataon din para sagutin mo yung mga ibang paratang sa iyo. Unang-una, nung kampanya kasi may mga naglalaba sa mga posters, ewan ko ba kung bakit bahagi ito ng smear campaign or what, pero lagi nilang dinadamay at yung asawa mo dinadamay. No to Miriam and husband. Nakalagay, ano bang tingin mo doon? At bakit ba naging center yung mga ganong klaseng Madali lang issues? ipaliwanag iyon. Kasi nung 1992 tumakbo ako pagka-presidente, sinubukan nila na i-block propaganda ako, nasiraan ako ng siraan. Lahat na lang na maaari mong iimbento sa isang tao ay nasabit na kalat nila at napakalaking ginastos nila. Pero mukhang hindi sila nagtagumpay dahil walang naniniwala. Halimbawa, kung ano man ang sabihin nila, titingnan lang ako sa television ng tao, makikita nila ang pagmumukha ko, ang pag-alsa ng kilay ko, at makikita nila kung ako'y taong tapat, nagsasabi ng totoo o hindi. Kaya nang nakita nila na wala palang uobra laban sa akin, hindi tumalab. Hindi tumalab, sinubukan nila ngayon naman itong asawa ko. Kaya kung minsan, life is unfair, itong taong nananahimik sa isang sulok ay pilit na. Siguro, kung wala na rin silang may sasabi laban sa iyo, baka pati asawa mo, pakialaman na rin nila. Talagang ganyan ang takbo ng politika. Sabi naman ng iba, yung mga dati raw kasama mo sila sa gobyerno, hindi ka raw team player. Talagang hindi ako team player. Dahil kung nangungurakot silang lahat sa katabi ko, hindi ka makikipag-team player. Tapos nagagalit ako, hindi nga ako team player. Ngayon sabi nila, kay skandalosa mo namang babae, bakit nag-iingay ka nang nag-iingay? Nagagalit ka dahil malaking pera ang ninanakaw namin, magnakaw ka rin maski konti para pare-pareho tayong masaya. Ngayon kung hindi mo sila pagbigyan, yan ang magiging sanhi kung bakit tatawagin kang hindi ka team player. Pero for the record, pareho na sinabi mo rin kanina, pag maganda, at para sa kabubuti ng majority, nakikipag-team play ka. Natural. Yun ang sabi ko. Basta pakita lang kayo ng resulta. Iba ang salita, iba ang propaganda, iba ang cywar, iba rin ang resulta. Kamukha sa Immigration Commission. Maski anong paninira ang ginawa nila sa akin sa oras ng mga kampanya, hindi nila talaga matatakpan ang katotohanan na talagang may resulta doon. O maski sa agrarian reform. Kaya, dito sa politika ngayon, hinahamon ko ang lahat na nanonood ngayon sa Brigada 7, gamitin natin ang ating isipan bilang mga Pilipino na binigay sa atin ng Panginoon para malaman natin kung ano ang katotohanan sa politika at napakagulo kung minsan. Isipin lamang natin, itong taong nagsasalita, may resulta ba siya para sa sambayanan o puro magaling lang siya sa salita niya? Yun na lang. We should apply the test of results. We should apply the principle of management by results. Or, to use the words of the Bible, by their fruits you shall know them. Kung anong pinagbunga nila, ay di yun ang katotohanan tungkol sa kanila. Resulta ng gawa. Yes. Okay.
Mga kaibigan, alam nyo, I'm looking forward to having Miriam there already in the Senate sapagkat ang totoo po niyan, bukas meron kaming special session, papainitin ko na yung silya mo. Dahil magkatabi ho kami ng silya dahil letter S Santiago, wala hong ibang S na kasunod kundi ako, Soto. Kaya magkatabi tayo dalawa. That sounds very good. Santiago Soto sounds very good. Ang aming misyon ay tinawag na Operation Window sa panguna ni Western Command Chief Major General Carlos Taniega. Ito ang kauna-unahan at malamang ay huli ng pagkakataon na ang Kalayaan Group of Islands ay binuksan sa mga sibilyan. 8 isla sa Kalayaan ang inaangking pag-aari ng Pilipinas. Ang Rizal, Lawak, Patag, Panata, Kota, Parola, Likas at ang pinakamalaki, ang Pag-asa. Subalit na diskubre ang pagtatayo ng bansang China ng kanilang istruktura sa loob mismo ng 200-mile exclusive economic zone ng bansa. Ito ay sa kontrobersyal na Mischief Reef o Panganiban Reef at ito ang aming target. Nagsimula ang aming paglalayag patungong Kalayaan. Ito ay tumagal ng 1 araw at kalahati o 36 na oras. Wala kaming natatanaw kundi puro dagat, dagat at dagat. Nakarating kami sa Jackson Atoll. May 80 nautical miles pa ang layo sa Mischief Reef. Agad kaming nakakita ng ilang foreign fishing vessels sa aming paligid. Nang suriin ito ng kasabay naming Navy Patrol Ship, ang RPS Miguel Malvar, ito ay mga Vietnamese. Ipinaliwanag ni General Taniega kung bakit hindi sila hinuli. They're free to fish here provided they fish properly. Yeah, basta they fish properly. What we are after, what we are doing is we are implementing the fishing laws of the Philippines, and for as long as they do not engage in illegal fishing like dynamite or cyanide, they're free to fish. Pagdaong namin sa mababaw na bahagi ng Jackson Atoll, inilipat na naman kami sa BRP Benguet. 4,000 toneladang landing ship tanker o LST sa pamamagitan nito ng diving boat. Nang makalapit na kami sa Mischief Reef sa layong 80 nautical miles, inihanda na ang aming paglipad doon upang personal na makita ang mga Chinese structures. Ang 2 UV helicopters na ito ay may markang press para ipabatid na ito isang civilian mission. Sa malayong distansya ay natanaw na ang pagpunta sa aming direksyon ng 2 Chinese vessels. Subalit tuloy ang aming misyon. Makapigil hininga habang papalapit ka sa kontrobersyal na Panganiban Reef. Hindi batid kung ano magiging reaksyon ng mga nakatanod na Chinese. Subalit ang pangambay na tatabunan ng napakagandang tanawin at napakalinaw na tubig dagat. Sapat upang tuluyang kang lamunin ng kariktan ng kalikasan. Nang makita ko ang 4 na Chinese structures na mayabang ang pagkakatayo sa reef, lalo akong nanghinayang. Maliwanag na ito ay higit pa sa pagiging silungan ng mangis na inchik tulad ng kanilang sinasabi. Ano ang gamit ng mga parabolic antennas, telecommunication disk, octagonal buildings at iba pa? Ito ba'y para sa pangingisda? Ang ilan sa mga Chinese ay nagtago sa loob. Ang iba'y kumaway, ang iba naman ay kumuha ng aming larawan. Sa aming pagbalik sa BRP Benguet, mayroon ng tensyon. Kami ngayon ay nasa Kalayaan Group of Islands, bahagi ng pinag-aagawang Spratly Island. At makikita sa aking likuran ang isa sa 2 Chinese vessels na lumapit sa amin habang kami patungo sa kontrobersyal na Mischief Reef o Panganiban Reef. Ang aming kinalalagyan ngayon ay ang BRP Benguet LT-507, isang naval ship at may layong 10 nautical miles lamang patungo ng Panganiban Reef. Naniniwala ang ating gobyerno na ang pag-okupa sa Panganiban Reef ng Chinese structures at Chinese ships ay labag at taliwas sa umiiral na international law, partikular ang ASEAN's Manila Declaration of South China Sea na nilagdaan noong 1992. Nagpatuloy ang pag-ikot nito sa aming nakatigil ng barko sa loob ng may 1 oras. Pinilit ang mga opisyal na magkaroon ng radio contact, subalit walang sagot. Sa naval tradition, ang pagharang sa harapan ng isang sasakyang pandagat ay maituturing ng kabastusan.
Sa malayo-layo namang distansya ay matatanaw din ang mabilis na paglayag ng dalawang Chinese frigates o sasakyang pandigma. Waring nag-aantabay lamang ito sa anumang posibleng maganap sa girian ng mga barko. Nagsimula lamang maging normal ang sitwasyon nang magpatuloy na kami sa pagliliwaliw sa dagat patungong Pag-asa Island. Doon ay may magaganap na special election. Ang biyahe tumagal 18 oras. Ang Pag-asa Island ay may 100 rehistradong botante. Karamihan ay galing ng Puerto Princesa at inilipad lamang sa Pag-asa noong araw ng eleksyon. Naging maayos at mapayapa naman ang eleksyon, maliban sa isang electoral protest. Patunay na bahagi pa rin ng Pilipinas sa Pag-asa dahil napakainit din ang politika. Humigit kumulang 5 oras lamang inilagi namin sa Pag-asa at naghanda na naman kami pabalik na ng Palawan. Akala namin tapos na ang mga makabagbag damdaming eksena. Hindi pa pala. Kinagabihan, nasira ang isang makina ng barko. 1941 pa raw ito. At ang nakakakaba, inabutan kami ng isang malakas na unos sa gitna mismo ng dagat. Pero sa aking naging paglalakad sa paligid ng Pag-asa, aking naiisip ang dalawang mukha ng kalayaan. Ang ganda at yaman ng kalikasan at ang banta ng walang saysay na digmaan. Nagandahan ako sa Mischief dahil parang bunganga ng volcano eh. In my personal opinion, nung makita ko din para bang Mischief is ours, parang yung Pag-asa nga mas malayo pa sa Mischief tapos nakapasok sila. It was fun. I got to see the structures because I've only seen them in photographs before. So it's interesting to see it for myself. The only thing is, I'm surprised at how big Mischief Reef is. I always thought Mischief Reef was a very small thing. It turns out to be a gigantic area. Sarap ng pakiramdam dahil parang ang una lang nakita ko sa mga release sa mga sa picture ng military. Tapos nakita kong actual, tapos may mga kumakaway ng mga Chinese. Kaya sarap ng pakiramdam dahil click lang sa camera. Napakaganda ng Mischief Reef. Nakakalungkot lang na hindi natin mababa. Parang na-admire lang natin yung kagandahan ng Mischief Reef sa itaas. First and foremost as a Filipino, dahil isipin mo, ang isang isla mo na parte ng iyong bayan, bansa, nawawala sa'yo, lumalakas ang feeling mo ng nationalism. It's obvious they want to expand their range of influence into the South China Sea. Para sa Brigada 7, kasama si Eji Villegas, ako naman, Arnold Glavi, nag-uulat mula sa Pag-asa, Spratly Islands. Arnold, nakikita natin sa picture, sabi nga ng isang kaibigan natin doon, si Eric yun, no? Sabi niya, sa litrato lang sa pictures lang natin nakikita, sa mga video lang Ano ba talaga yung mga Chinese structures doon sa Panganiban Reef? Ano matingin mo? Ano klase ba talaga yung nilagay nila? Panganiban Reef, Mischief Reef. Mischief Reef. O dun sa lengguwahe, dun sa mga katutubo ron, Malikot Island. Yan. Malikot Island? Malikot. Gumagalaw yung island? Malikot yun So, dun sa naobserbahan namin doon, ganito nagsimula yung kanilang military installation doon sa isa nilang pag-aari, yung Johnson Atoll na tinatawag. Nagsimula sa structure sa ganyan, pero ngayon meron ng helicopter pad, may mga nursery na doon. Talagang isa ng military installation doon sa South China Sea. Yan, ngayon? Ganon ang itsura nung nagsimula. Hindi, nung magsimula, noon. So ngayon, hindi pa naman ganon. Hindi pa ganon, pero... Ano pa ngayong nandito talaga? Ano pa? Ito yung mga unang hakbangin para maging isang military installation. So meron ng setup, kumbaga sa inuumpisahan na yung pagse-setup? Unti-unti na. Bakit ba tinawag na Mischief Reef yun? International name yun Mischief kasi tayo, sa atin Panganiban Reef. Panganiban, bakit Mischief Reef? Mischief nagkasundo sila na yun ang tawagin. Mischief, yan. International. Mischievous talaga mga tao doon. Hindi. Mischief. Medyo... bakit pinag-aagawa? Parang gano'n di ba? Bakit? Talaga. So may mischief talaga ron? May mischief sa mischief. Bakit Malikot na island daw yun? Maalon yun pag hindi tag-araw, gano'n. Hindi naman gumagalaw? Hindi naman gumagalaw. Siguro pag high tide, baka nababawasan ng korte. Alam mo yung inaangkin natin na 7 isla, tapos meron tayong mga inaangkin na mga atoll o reef. Ang tawag nila doon, luli. Luli? Oo. Bakit? Lulubog lilitaw.
Depende dun sa... Totohanan ba yan o nagpapaning ka? Oo, ay, ito Talaga, atin yan. Ano yan, sir? Yan, dito nakalagay yan, luli, sabi ni General Luli, Tanyag. Anong luli, sir? Mga lulubog lilitaw. Kasi pag Sinorka. high tide, hindi na makikita yung pinag-aagawan eh. Pag nag-low tide, doon na nag-aagawan. Pwede sa mga Pinoy vocabulary idagdag yan. Sa tingin mo ba talagang tayo ba kaya natin ipagtanggol yan? Ha? Yung Kalayaan Islands na yan? Hindi, inamin din nila eh. Talagang hindi, ano? Hindi kaya eh. O yun na nga, sinabi nga natin kanina sa opening, di ba? Kurutan lang eh. Ubus tayo sa... kurutan lang ang labanan. Ubus tayo sa mga sa Sabi nga Chinese. nila, may maling hakbang lang dun sa naggirian eh. Baka wala ako rito. Ganon ka Ganon, kaba. ha? Oo, ganon ka kaba. Bakit napabayaan yung pagtatayo ng mga Chinese structures na yan? Kasi una nga, dun sa tanong na kaya ba natin pagtanggol ito, una hindi. Kaya napabayaan na ito. Inunti-unti nila eh. Ang sabi nga ni General Tanyega, baka pinasok yung mga structures na yan habang inuunti-unti, panahon ng tag-ulan. Walang capability ang Philippine Navy natin na magtungo ron at magpatrol pag panahon ng tag-ulan. So inunti-unti. Kasi nagulat na lang sila at nung tag-init na, ng pasyalan nila, eto na, buo na, 4 na yan. Sa madaling salita, sinasabi mo, Pailalim. hindi, tama yung pagkakapasa nung nung Modernization. AFP ng Modernization AFP, Bill. oo. Yan ang sinasabi mo. Kailangan. Thank you sa inyo. Dito po sa bagay na ito, lagi tayong updated. Updated tayo sa mga paraan sa pandaraya kapag eleksyon. Ako po hindi naniniwalang ang mga Pilipino ay likas na mandaraya. Ang alam ko, ang Pilipino ay likas na matinik. Ngayon, kung saan paraan gagamitin yung tinik, yung ganyang klaseng galing, nasa sa atin na po yan. Ang latest sa larangan ng pandaraya, Operation Dagdag Bawas. Minamagic pa rin ang mga numero. Ang ibang mga boto'y nanganganak. Ang iba'y nakukunan. Hokus-pokus. Konting mali sa pagtatali. Ang resulta, rumble. Umalis yung mga watcher ng kabilang party. Tapos itong mga ballot box were later loaded on board vehicles and brought to the municipal building. And while it was supposed to be turned over to the treasurer's office, the teachers did not turn it over to the treasurer. They opened these ballot boxes on the grounds of the public plaza, which is near the municipal hall, and started filling out some forms there inside the ballot boxes. Hindi pwede yan. And then later we also saw that ballot boxes from various barangays were also taken by the Board of Election Inspectors, mga teachers, were also being opened outside the municipal building, and the teachers were filling up some forms. And then inside the municipal building, near the treasurer's office, where the boxes are being done, walang padlock. Majority of the ballot boxes had no padlocks, walang seal. So it could only mean one thing, that these forms inside the ballot boxes were tampered from the voting centers, where they were brought to the treasurer's office in the municipal building. Sir, ano po yung naging reaction nyo na nahuli nyo po ito on camera? We believe the irregularities in Sagay is systematic, that it involved the COMELEC, some members of the Board of Election Inspectors, teachers, and sections of the police, Malungkot isiping kaakibat na ng bawat eleksyon sa ating bansa ang pandaraya. Kada eleksyon na lang, daan-daang reklamo ng pandaraya ang dinidinig ng COMELEC sa panahon ng bilangan. Biro nga ng marami, dito sa atin, walang natatalo sa eleksyon, nadadaya lang. Ngunit hindi natin may kakaila na tunay, laganap at minsan lantaran pa ang dayaan sa boto.
Si Senador Rodolfo Biazon ay biktima di umano sa kilala ngayong Operation Bawas Dagdag. Mukhang ako lang ang nababawasan ng ganong kalalaki, no? Okay lang kung ang nababawas siguro mga 30 votes, 10 votes, or even a few hundred votes. But 37,000 votes is something else. Sa Statement of Votes sa Agusan del Sur, makikitang 39,096 ang boto ni Biazon. Ngunit sa Certificate of Canvass naman, na siyang binabasa ng COMELEC, binura o blanco ang score niya. Kung kaya naman araw-gabi binabantayan ni Biazon ang bilangan sa COMELEC, dahilan sa hindi ito ang unang pagkakataon na binawasan o nawala ang boto niya sa Certificate of Canvass. Aba, nadiskubre ng Brigada 7 na iba naman ang estilo ng pagbabawas na ginawa sa Bataan. Niliquid paper ang 10 sa 10,000 niyang bilang. Sino kaya, sir, sa palagay niyo ang may pagagawa nito? I am not ready to make conclusions here or make a point of accusing fingers to anyone. What I am interested here is in the preservation of the integrity of the whole process. Kaya nga that is why I am going to raise this question today. Why there is an erasure of my name and of my score. At administrasyon man o oposisyon, may nadadaya at may nababawasan. Sa La Union, nadiskubring may dagdag o discrepancy ng 10,000 boto si opposition candidate Gringo Hunasan. Sa Batangas naman, si administration candidate Juan Ponce Enrile. Gusto kong bigyan din kaagad na ito naman ay isang private effort. Wala pong partidong involved dito. Not the opposition, certainly not the administration. Pero merong ilang mga kandidato na medyo may pera na gustong umangat nga sila at mukhang naisipan na ito ang gagamiting pamamaraan. Ibinunyag ni Lakas Laban candidate Aquilino Pimentel na binibiktima daw ng bawas dagdag na ito ay ang mga kandidatong nasa 11 o 2 pwesto ng bilang. I'm fighting because ako'y naniniwala na obligasyon natin. Kailan pa ako sisigaw? Kung wala na ako roon, kung wala na ang itong controversy, now is the time. Sapagkat nangyayari at nakikita ko. Si COMELEC Commissioner Regalado Maambong. Whoever made this mistake, whether it is a mistake or intentional mistake or whatever, I'm sorry to use this term on TV, but he must be very stupid. I mean, you know that when we read the certificate of canvass, there's another commissioner who is reading the totals of the statement of vote by precinct. Ayon pa sa kanya, kung may dayaan man, nag-uumpisa ito sa presinto, sa pagbasa ng boto o pagsulat ng ibang bilang. Mas malawakang pandaraya naman daw sa municipal level na ang magic, kung saan inihahanda ang statement of votes. Ngunit sa Operation Bawas Dagdag, ang COMELEC Certificate of Canvass na ang dinudoktor. Our ballot boxes look like the tank, and it's a national embarrassment. But that reflects our own mistrust toward each other. Sinisi din ni Maambong ang mga kandidato. Anya, obligasyon nilang alagaan at bantayan ang kanilang mga boto. Kalokohan ito ayon naman kay Pimentel. Ano bang klase itong sistema na pati yung pagbabantay na ang boto na nakuha mo ay mabilang andyan sa kamay ng mga kandidato? Because if that were to continue, that kind of a setup were to continue, talaga naman, yun lang ang may kaya ang maring magkandidato because the expense is tremendous. Hindi kaya. Tulad ko, I cannot do that. Mahigit sa 700 milyong piso ang ginastos ng pamahalaan nitong nakaraang eleksyon. Malaking perang nanggagaling sa bulsa ng taong bayan. Panahon na upang maghanap tayo ng bagong pamamaraan upang mapangalagaan ang integridad ng ating proseso. Para kay pa tayo buboto, kung hindi rin naman bibilangin ang ating boto. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila, reporting. Ginagawa talaga ng mga kandidato, Karen, yung pagbabantay. No? Yung mga, lalo na sa local level, may mga watchers na tinatawag. No? Diyan nga nag-uumpisa kumisan ng guluhan at yung pandarambong. No? Pero talagang tutusin, hindi ako sang-ayon dun na ang kandidato ang magbabantay ng mga boto niya talaga Totoo po yun. Dapat ang COMELEC talaga Hindi ba? Kung corruption-free ang COMELEC,
down the line, up and down, talagang walang problema. Kaya nga ang nakakagulat, Tito Sen, yung itong Operation Dagdag Bawas, yung mga dinudoktor na, napaka-crude na daw ng pamamaraan eh. Yung certificate of canvass na po, yung COMELEC copy, yun yung may mga marka, may erasures. Paano nangyayari ito? Yung statement of vote, yung lumang bilang na iiwan, yung certificate of canvass, yun na lang yung pinapalitan ng numero. Pwedeng sabihin pwedeng nga sabihin error lang daw yung iba, error lang daw iba. Pero yun ang pinakamadaling palusot eh. Pag hindi lulusot, error kunwari. Pero kung lumusot, nadambong na. Ika nga, nadaya na, no ha? Marami nga po nagsasabi, Tito Sen, ang kala ng marami tahimik, 'di ba, yung election na to. Sabi nga po ni DILG Secretary Rafael Alunan, compared to other elections, matahimik na daw po ito. Pero parang ngayon lumalabas yung pandaraya matahimik sa patayan. Oo, pero ngayon lumalabas yung pandaraya na nangyayari na ibang pangalan ng binabasa or meron na nakaprepare sino dapat ang nasa 12. Sabi po kanina ni Miriam Santiago, 6 daw siya, hindi na siya gumagalaw ng 6. Siguro mahirap siya ibagsak dun sa masyado na siya nasa gitna. Ngayon, katulad po ng kaso katulad ng kaso ni Biazon. Senador Biazon. Oo. Yun ang malala sa lahat. Paano po yun? Paano po kung dinaya siya sa municipal level? Kaya po yun naagapan, sa provincial level yung daya. Nakikita po ng COMELEC sa bilangan. Kung sa municipal level po, doon na talaga pinalitan yung bilang. Wala na. Marami talagang mga kabrigada natin ang nagtataka. Kay Biazon talagang maraming nagtataka mga kabrigada natin na ang taas ng umpisa. At iba-ibang area, region 1 to region 14, di ba? Ang tataas niya. Pagkatapos tumban ng huli, bigla na lang nawawala na yung mga boto. Yung mga boto niya. Talagang marami nagtataka. Ngayon naman, Tito Sen, I think a month from now or 2 months from now, magkakaroon ng election yung Mindanao, special elections. Ganito naman daw kalaki yung gagastusin ng gobyerno, sabi po ni Commissioner Maambong. Hundreds of millions of pesos ulit po. Ngayon naman yung computerization ng ng elections po natin. Naka first phase na tayo, yung computerized voters list. So medyo naging civilized na tayo kahit konti. Pero marami mga pangalan nawawala. Ngayon naman, Tito Sen, sabi po ni Commissioner Maambong, binadgetan nyo daw po sila ng 600 million. Pero hindi nyo naman daw po binigyan ng otoridad na gastusin nila to. Doon sa computerization? Opo. Paano kasi nga, sumabit doon sa computerization Yung computerization sana, maganda. At maganda yung dating at pinakita naman yung kung paano, no? Kaya lang, nung bago pinasa ng Senado yan, at nung habang pinag-uusapan yan, biglang may mga lumataw na sulat galing sa mga ibang computer companies na hindi raw yung kausap nung mga ng COMELEC na ang pinakamagaling na computer company at sila daw hindi raw nakaparticipate at sila raw mas magaling daw at mas bago raw, mas moderno daw yung kanila, gumulo ang usapan. Hindi biro kasi yun. Hindi biro na magpasabigla ang Kongreso ng ganon at papabayaan na hindi tayo nakakasiguro. Sasabihin na naman iba kasi walang tiwala. Hindi ka tiwa-tiwala ang kilos nila kaya walang tiwala. No, pero Tito Sen, palagay ko dapat talaga yung Kongreso, they should act on this. Malapit na yung presidential elections. Mas grabing pandaraya po doon kung magkakaroon. Yung safeguards lang naman ang importante ron Karamihan sa mga narinig ko ng mga legislators, ang importante sa kanila yung safeguards lang. Pag nakitang maganda ang safeguards, wala kang makikita ko pero alam niyo po, Tito Sen, masyado tayong maraming manual transfer Yung pag-transfer po ng bilang yun yung delikado. From precinct isusulat, sa municipal isusulat, from municipal to provincial isusulat. Kung computerization po yun, wala nang sulatan. Oo nga, pero diba, balik tayo sa mga narinig kong mga kumontra. Lalong mas madali yan. Dahil nga ang pag computer, alam lahat ng gumagamit ng computer, garbage in, garbage out. Diba? So, sa pagpasok pa lang, ipinasok na kagad yung zero mo. Zero pero ka. Dapat hindi naman mangyari yun. Well ahead of the election, ipapasok pa. Ayun na nga, pero ano ba ang gagawin natin sa mga dayaan na nangyayari ngayon? Tanong natin sa COMELEC. Yung pinakita ng brigada setting ngayon na footages, malino na maliwan. Talagang nang dadayaan, kitang-kita. Involve ang mga tao ng COMELEC. Anong gagawin nila dyan? Hahayaan na lang mag-iiyak si Biazon? Walang magagawan tungkol dito sa protestan to. Abay, bago kumilos yung mga iba at pintasan natin, yung munang hawak natin sa kamay natin, gawa natin ng paraan. Ipakita natin na meron tayong gagawin. Di ba? Ang pangalan nila pinapagitnaan ng paratang ng pandaraya at papuri at pagdakila.
Sa isang banda, nariyan ang mga ulat na ginagamit sila ng politika sa pandaraya kapag eleksyon. Sa kabilang banda, nariyan din naman ang pagdakila at pagpuri sa kanila. Hindi biro maging tagapangasiwa kapag eleksyon. Lalo na kung mainit at matindi ang tensyon sa labanan. Nako, mga politiko yan, siyempre. Kilalanin po natin ang kadakilaan ng isang guro nitong nakaraang eleksyon. Dahil po sa pagpapahalaga niya sa balota, buhay ang ibinuwis niya. Nagtakbuhan ng mga tao bago may nandito na, paglasang nandito na, may pumutok uli, ngayon padalawang takbuhan. May mga nakasama ako sa loob, dito sa harap ng stage, madilim doon. Ilang putok yung narinig mo? Isa lang. Si Mrs. Filomena Atienza Tatlonghari, teacher sa Talaga East Elementary School sa bayan ng Mabini, Batangas. Madaling araw nung maganap ang krimen. Katatapos lamang ni Mrs. Tatlonghari na magbilang ng mga boto. Ihahatid na sana niya ang mga balota sa munisipyo nang magkaroon ng kaguluhan. Isang putok lang. Tinamaan si Mrs. Tatlonghari sa tagiliran. Sa ospital na siya binawian ng buhay. Maya-maya ho, may nagtakbuhan, may dalang ballot box. Tapos yun, sumigaw na huwag magpapaputok. Tapos yun, nung may pumutok na, sumubsob na ako. Tapos pagtingin ko ho, nakita ko ho yung alin na ando sa diyan. Dito? Oo, diyan. Pagkatapos? Tapos yun, tapos yung inilalayan ako yung Alex tapos sinakay sa akin. Ang suspect sa pagkakabaril kay Mrs. Tatlonghari ay kinilalang si Alexander Calangi, isa sa mga lider ng kandidatong si Leonardo Bantugon. Ayon sa Chief of Police Brixio Aldovino, binalak di umano ni Calangi na agawin ang mga balota. Na-identified siya nung inagawan niya ng urna. Na bago niya inagaw, ayon doon sa testigo na si Susana Magtibay, ay nagsalita itong si Alex ng dali-dali, nariyan na si Puli Dalisay, manggugulo na naman yan. Si Calangi nasa kustodiya ngayon ng NBI. Ayon sa NBI, siya ay hindi suspect kundi isang witness. Pinilit ng Brigada 7 na kunin ang kanyang panig, subalit kami pinagbawalan. Samantalay, damang-dama ng mga taga-Talaga East ang pagkamatay ni Mrs. Tatlonghari. Kilala bilang isang mabuting asawa at ina at isa ring dakilang guro. Aalaga ko yung mga kapatid ko, yung pipilitin ko. Siyempre, parang ako na yung pinaka-mother nila ngayon, ako yung eldest sister nila. Pipilitin kong mapunan yung dating ginagawa niya sa mga kapatid ko. Ang damdamin ko parang magsisikip at nakatotohanan nga halos siguro kung yung saminti mababasag sa sunto ko, nabasag sa tindi ng aking sa bigla hindi naman actually shock, talaga lang ako yung nabigla. Yun ang aking yun ang feelings na nararamdaman ko agad at halos hindi ako makapagsalita. Ang unang naramdaman ko, na-shock ako. Sabi ko, bakit ang mami pa? Ang dami-dami namang masasamang tao, hindi pa yun. At ang mami pa, wala namang very innocent siya sa pangyayari. Wala naman siyang kalaban-laban, tapos siya pang napatay. Katulad nga dati pinag-uusapan namin, kapag daw itinanong sa school na magbigay ng isang pangalan ng bayani, kung pwede nga lang susulat ko yung mami ko dahil isa siyang bayani. Dito sa munting eskwelahan, sa isang munting baryo, mahirap malimutan ang kadakilaan niya. Okay siyang teacher, magaling, modelong teacher. Wala kang isipin na talagang pwede siyang pagtangkaan ng buhay kung iisipin mo dahil talagang... Noong isang linggo sa Malacanang, pinarangalan ni Presidente Ramos si Mrs. Tatlonghari. Ipinagkaloob ni Presidente ang isang buwang sweldo niya sa kanyang pamilya. Ang Department of Education ay nagbigay na din ng pabuya sa kanya, 50,000 pesos cash at scholarship para sa 3 anak na naiwan. Sa eleksyong ito, may mga paratang nasangkot ang mga teacher sa mga dayaang naganap. Sa kabilang banda,
Nandyan din ang mga teacher na tulad ni Mrs. Filomena Atienza Tatlong Hari na tuwing halalan ay naghihirap, nagsasakripisyo at minsay namamatay alang-alang sa demokrasya. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho reporting. Pambihira po talaga ang katulad ni Mrs. Tatlong Hari. Sana naman ang naging halimbawa niya ang mangibabaw at hindi yung mga negatibong ulat tungkol sa ilang teachers na ginagamit sa pandaraya. Isang propesyon ng pagtuturo, yan pong yung profesyon niya talagang maraming hinihinging sakripisyo. Huwag po tayong masyadong mabilis sa paghusga sa kanila. Jessica, talagang pagka titingnan mo, no, anong kahihinatnan ng katulad ng nangyari kay Mrs. Tatlong Hari? Iniimbestigahan pa daw ho, Tito Sen. Ang mahirap dito, pag kinausap po yung NBI, hindi nila ma-distinguish kung yung suspect na tinatawag ng Chief of Police nung lugar na yon, suspect din sa paningin ng NBI. Dahil may mga lumalabas na balita na pwede daw siyang witness. Bakit hindi siya bumaril daw? Hindi pa daw ma-determine, Tito Sen. Pero ang sinasabi ng Chief of Police doon sa Mabini, suspect na maliwanag itong si Kalangi. Pero yung NBI, witness ang sinasabi. Ang iniimbestigahan din ngayon, Tito Sen, kung sino pa yung mga ibang nagpaputok nung gabing maganap ang krimen. Pero beyond that, doon sa usaping yan, yung pwede natin sabihin bottom line dyan, ano bang pinagsimulan yan? Ano ba talagang nangyayari kaya nagkakaroon ng ganyan? Mga pandaraya ng politiko. Wala namang ibang mandadaya kundi Totoo mga yun, politiko. Tito Sen. Ang kawawa, yung mga maliliit, katulad ng mga teacher na nagpapakahirap tuwing eleksyon. Biro nyo, tuwing eleksyon, binubuwis nila yung, o kaya parang yung paa nila nasa isang hukay na. Ang may kasalanan nito, yung mga politiko na makakapala mukha. Ayaw ng taong bayan, ang gagawin, mandadaya para makaupo. Di ba? Ganun ang problema natin eh. Meron naman mga iba tayong mga kababayan, pumapatol, nakaupo pa naman yung iba, mukhang pera, pumapatol. Kawawa ho yung mga teacher, ano po. Kaya wag ho natin lalahatin. Kung meron mga teacher na nandadaya, meron din po namang mga teacher na dakila, nagbubuwis ng kanilang buhay, tulad po ni Mrs. Tatlong Hari. Tama yung sabi ng anak niya, dapat ngang tawagin ng bayani. Paano magkaroon ng anak na hindi perpekto? Marahil ang pakiramdam ay kawalan ng pag-asa. Marahil maiisip ng magulang na hindi mararanasan ng anak ang mga pangkaraniwang ginagawa ng isang normal na bata. Paano kaya siya lalaban sa mundo sa kanyang paglaki? Para sa mga magulang na mga batang may Down syndrome, may pag-asa pa. May bahid pa ng pag-asa mula sa larangan ng siyensya. Pangatlong anak na ni Bang Reyes, si Baby Clara. At sa oras ng kanyang panganganak, isang kaligayahan sana ang inaasahan ng ina. It was my brother, the doctor, who told me about Clara having Down syndrome. So I cried. I really cried. Everything, it was painful beyond belief na malaman ko na ganun, no? So I really cried. I cried and cried. For so long, nobody can stop me. My sister, my brother, my husband. They cannot even tell me. They don't even have the heart siguro to tell me, oh, wag ka nang umiyak. I just let go of my feelings. Kasi talagang masakit. Sindak ang naging reaksyon ng asawa ni Bang mula sa kinalabasang pangyayari. Ang tanong ko is, anak ko ba ito? Ganon. So, denial. And I even asked my brother-in-law, the doctor who delivered him, Doc, baka napalitan. So really, I didn't think na ito magiging anak ko. No? It's not the child we expected. Mongolism o mongoloid ang dating tawag sa kanila. Ngunit ngayon, Down syndrome o DS ang tamang tawag sa kanila. Ipinangalan mula kay John Haydon Down na siyang nakadiskubre sa sakit na ito. Pagkabigla at sindak ang palaging reaksyon ng magulang kapag nalaman nilang may DS ang kanilang baby. Kadalasan, kahihiyan at awa sa sarili ang nagiging epekto nito sa kanila. Malaki ang epekto nito sa mga magulang dahil unang-una dapat nilang matanggap na hindi normal yung kanilang anak. Ibig sabihin, merong depekto o merong problema.
At pangalawa, dahil sa kakaiba ang itsura ng mga batang ito, kailangan din nilang ma-resolve na kahit na ganito ang itsura ng kanilang mga anak, pwede rin silang makihalubilo sa ibang mga bata. Ayon kay Dr. Vilma Bagay, walang katotohanan ng kasabihan na ang DS ay namamana o hereditary. Wala ring kinalaman kung nagkasakit ang ina habang siya'y buntis o kaya naman ay malakas sa bisyo ang lalaki. Ang Down syndrome ay isang genetic accident, isang aksidente sa pagbubuo ng bata na hindi maiiwasan. Ang mga batang may Down syndrome ay may 47 chromosomes, imbes na 46. Dahil yung ika-21 chromosome, imbes na 2 ay 3. Kaya actually, ang tawag sa kanila, in medical term, trisomy 21. Dahil sa dagdag na chromosome na yon sa 21, nagkakaroon sila ng abnormal na itsura at abnormal na development. Mahina ang mga butot laman ng batang may DS kung ihahambing sa normal na bata. Ito ang simula ng mabagal na paglaki ng batang may DS. Ang solusyon, maagang pagpapatherapy o ehersisyo sa mga batang may DS. At para nga kay Baby Clara, ito ay nasimulan kaagad. Ngayon, nag-roll over siya, nag-close open. Everything that a normal child at 6 months can do, nagagawa niya. So we're very lucky na we found out about the early intervention programs that professionals would provide, would give children with Down syndrome and other children with disabilities. Ngayon, ang dating nakakaawang kalagayan ng mga batang may DS ay may bahid na ng pag-asa. Maliban sa maagang physical therapy na pinagdadaanan ng sanggol, kasama din dito ang speech at occupational therapy. Ito si Chris, 4 na taong gulang, at si John, 7 taong gulang. Get up and point. Get up and go. Find color blue. That's the color blue. And there. The track. And there too. Yes. Where else? Color blue, Jack. Color blue. Find color blue. Okay. Now I can find. There. That's a color blue. Very good. Bagamat hindi normal ang mga batang ito sa pamamagitan ng tamang ehersisyo at therapy, malaki ang pag-asa nilang magkaroon ng normal na buhay. Ayon kay John Welmsley, tagapangasiwa ng Down Syndrome Association of the Philippines, ang problema dito sa Pilipinas ay kakulangan ng impormasyon ukol sa DS. The problem is basically one of tremendous lack of information and a lot of old myths and old wives' tales about the capabilities or the lack of potential of Down syndrome children. Iniestima ng DSAP na humigit kumulang sa 10,000 Pilipino ang may Down syndrome dito sa Metro Manila. At 100,000 Pilipino naman ang may DS sa buong bansa. We estimate that there are about 10,000 just in Metro Manila, about 100,000 nationwide. And where are they? They're really being hidden. And that's what we're trying to overcome, is to bring them out of those back rooms into society and give them the opportunity, the training, the education. Pareho lang ang hinihingi ng taong may Down syndrome sa hinihingi ng lahat. Pagkakataong mahalin, makilala, at maunawaan. Para sa Brigada 7, ito si Israel Cando, reporting. So ayos yung therapy, ha? Maganda yung therapy, Israel, ha? Hindi talaga nagagamot yung Down syndrome. Na-minimize lang yung epekto ng Down syndrome sa mga bata. Pwede nga, at saka katulad ng sabi mo, ang unang-una sa therapy dapat yung magulang. Magulang dapat kasi napaka-traumatic na experience yun para sa mga magulang. Ang hirap tanggapin. Pag nga-accept, mas madaling dumiskarte. Oo, mas malinaw yung takbo ng ulo. Doon ang pasok nung umpisa ng tunay na therapy talaga. Doon talaga. Ngayon, sa mga pamilyang medyo nakakaangat, okay yan. Ika nga, magandang balita yung naibalita mong therapy na yan, Israel. Pero para sa mga kababayan nating kulang ang kita, makakaya naman kaya nilang ganitong klaseng therapy? Yung Down Syndrome Association of the Philippines, may dalawa silang programa. Yung una nilang programa, i-open yan sa mga probinsya. Kasi sa ngayon, naka-focus to sa National Capital Region saka sa mga kalapit na probinsya. I-open din nila yan sa mga iba-ibang probinsya
Pangalawa, yung mga therapy na tinuturo nila, ano yan eh, pwedeng, kumbaga home service, pwedeng gawin sa bahay. Basta tama lang yung pagtuturo. May magsusupervise ng pagtuturo nun. Hindi willing yung Down syndrome ngayon. May mga volunteers sila. Na so yung association, ha? Yung association. Sino man nagtatag ng association? Bago lang to, no? Si John Wellesley, yung isang Amerikano na may negosyo dito sa Pilipinas. Siya yung nagtatag nun kasi yung anak niya may Down syndrome. At nung nagsimula siya noong 1991, 1992, walang mga data tungkol sa Down syndrome. Kaya tinulungan pa siya ng Down syndrome sa Amerika para maipabatid dito sa mga So ngayon dito, halos lahat ba nag-member na ng association nila na yan? Nagsimula sila 7 members noong 1991. Ngayon, meron silang 600 to 800 members. 2 years lang yan, 3 years lang yung span ng existence. Pero marami pa sigurong hindi nakakaalam niyan. Ang estima nila merong 100,000 na bata na may Down syndrome. Sana matulungan sila ng gobyerno dito. Okay. So, itong pagkaka-feature natin na ito na sa Brigada 7 nito, palagay ko laganap sa buong Pilipinas at malalaman nila na may therapy para dito. Oo. Sigurado ako, ito po madalas ninyong makita. Pero hindi nyo napapansin. Marami po nito sa mga kanto ng Metro Manila. Ang tawag po sa kanila, Cops on the Block. Napansin niyo po ba kung ano ang opisina nila? Titigan niyo pong mabuti. Hindi po pangkaraniwang opisina yan. Yan po ay mga container van. Binibili raw po ang mga scrap na container van na ito sa pier. Ayaw nga naman. Imbis na itapon o masayang ito, di pakinabangan na. Isa na naman pong prueba kung gaano kagaling ang mga Pinoy sa paggawa ng paraan at pagtitipid na rin. Only in the Philippines. Alam niyo bang may kakaibang klase ng library na maaari tayong puntahan? Ang tawag po rito, Toy Library. Ito'y tinatag noong 1991 ng Foundation for the Development of People and Industries, Incorporated. Mga laruan po ang laman ng library. Mga educational toys, mga building blocks na madalas ay may kaya lang ang nakakabili. Ang Toy Library ay matatagpuan sa Quezon City Hall Compound at bukas po ito mula Lunes hanggang Sabado. Nasa palad mo ang kapalaran, nabataan para sa kinabukasan. Wala sa ibinto, gamitin ang mahusay, dahil ang oras ay walang hinihintay. Nasa palad mo ang kapalaran, nabataan para sa Toy Library, approve. Dito po nagtatapos ang Brigada 7 sa linggong ito. Isang paalala na naman po sa inyo, mga kabrigada. Mapa-isyong Kalayaan Islands, eleksyon o maging Down syndrome, laging maging alert. Huwag tutulog-tulog. Baka kayo ma-magic.